Naging emosyonal ang aktor na si Nino Mulak nang humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa pang-aabuso umano sa anak niyang si Sandro Mulak. Ipinasubpina naman ang dalawang inirereklamo matapos hindi dumalo sa pagdinig. May report si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Nones, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino, sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. Sabi sa kanya noon, sinabihan daw siya ng kuya niya ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi una sinabi ni Sandro, yun nangyari kesa sa akin. Tumaas ang blood pressure ni Nino kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media companies sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been stated here in this letter are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. And psychological. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya Mulak kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ni Misanet sa akin yung, pero at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin, kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang hustisya, hindi po si Sandro ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabilang ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.